Praise God. Magandang umaga sa Panginoon. Tayo po'y manalangin, mga kapatid. Praise God. Hallelujah, Lord God. Hallelujah. Dakila naming Diyos na makapangyarihan ka sa lahat. Muli po kami nagpapakumbaba sa inyong banal na harapan. Nagpapasalamat, Lord God, sa panibagong araw na ito na pinagkaloob po ninyo. Mga pagkakataong ito na minsan pa na muli ka naming masamba, Panginoong Diyos. Salamat po sa pribilehiyong ito na patuloy po ninyong ibinibigay sa amin. Pusong handang magpasakop sa inyong mga banal na salita. Salamat po, Panginoong Diyos. At salamat po at kayo po ang siyang patuloy na manguna sa buong gawaing ito. Kayo po ang siyang patuloy na manguna, magbigay ng katagumpayan. At Ama, patuloy po akong humihingi ng karunungan sa inyo. At aminin ko po na ang munting lingkod na ito ay wala pong alam. At patuloy lamang pong nagpapasako po sa inyo, Lord God. Lord God, gayon din po ang magme-message, Panginoong Diyos. At kayo po ang siyang patuloy na humawak sa Kanya. Ingatan po ninyo siya, Panginoong Diyos. At matanggap po namin ang pagpapalang ito na nagmumula sa inyo, Lord God. Salamat, Lord God. At muli po namin pinagkakatiwala sa inyo lahat. Lahat, Panginoong Diyos, sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Praise God. Buksan po natin ang ating Biblia sa Matthew 15. Matthew 15, 21 to 28. Matthew 15, verse 21. 15, verse 21 to 28. Then Jesus went thence and departed into the coast of Tyre and Sidon. And behold, a woman of Canaan came out of the same coast, and cried out him, saying, Have mercy on me, O Lord, thou son of David. My daughter is grievously vexed with the devil. Verse 15, But he answered her not a word. Hindi nagsalita ang Panginoon. And his disciples came and besought him, saying, Send her away, for she cried after us. But he answered and said, I am not sent but unto the lost sheep of the house of Israel. Then came she and worshipped him, saying, Lord, help me. But he answered and said, It's not meet to take the children's bread and to cast it to dogs. And she said, Truth, Lord, yet the dogs eat of the crumbs which fall from their master's table. Verse 28, Then Jesus answered and said unto her, O woman, great is thy faith. Be it unto thee, even as thou wilt. And her daughter was made whole from that very hour. Praise God. Ang Diyos ang patuloy na magpapala ng kanyang mga banal na salita. Tayo po'y magsisiupo, mga kapatid. Praise God. Salamat sa Panginoon. Unang-una po sa lahat, ako po'y humihingi po ng tawad una sa Panginoon at sa inyo, mga kapatid, dahil dun sa nangyari sa nakaraan na tunay nga na hiyang-hiya talaga ako sa Panginoon at I am not aware dun sa schedule, talaga miscommunication ang nangyari, pero pinakita lang ng Diyos na siya ang nagpo-provide ng lahat, na alam natin walang-wala na, talagang unaware po talaga ako. At pinakita ng Diyos na siya ang nag-provide ng kanyang ipapakain sa kanyang mga hinirang. At nung araw na yon, mga kapatid, talagang umiiyak ako sa Panginoon. Lumabas ako dun sa sasakyan. Talagang nagsusorry ako sa Panginoon. At talagang umuwi talaga ako sa bahay, mga kapatid. At hindi ko alam kung anong mukha yung ihaharap ko sa Panginoon. Pero suddenly, nung malapit na ako sa bahay, hindi ko alam bakit tinapakan ko yung preno. At pinaisip sa akin ng Panginoon,
yung minensahe ng kapatid na God is in control. God is behind every move. Sabi ko, praise God. At biglang nagbago yung pag-iisip ko na, anong gagawin ko sa bahay? Magmumukmuk ako? Tapos naalala ko pa kung minsan kinukuha natin yung manubela ng Panginoon na siya ang may control. At bandang huli tayo rin pala ang masasaktan. At tunay nga na walang ibang pinakamasarap sa buhay ng isang tao kundi ang maglingkod sa Panginoon. At ang binigay po sa akin ng Diyos sa araw na ito ay pinamagatan ng ating propeta mula sa mensahe ng propeta na perseverant. Perseverant. Amen. Praise God. Pagpupursige, perseverance, insistence, firmness, determination, means to be persistent, mga kapatid. Be persistent in trying to make goal. Kung meron tayong goal na ating pinaplano, kung alam nating ito'y makakamtan natin, be persistent. Try to put something over. Try to do something, sabi ng propeta. You are perseverant when you are persistent, pushing, determined. Now, all Christians must be persistent. Must be persistent. Not to do his own will, kasi merong mga pagpupumili tayo na hindi kalooban ng Panginoon, but to be persistent to do the will of God. We must be perseverant. And the only way you're able to do this is first to have faith. We must have faith in that you're trying to do. Sabi sa Hebrews 11:1, now faith is a substance of things hoped for. Something na meron tayo. Na hope na, sabi nung nakaraang mensahe na, hindi ito yung imaginary thing. Something we have, the evidence of things not seen. It is something that you got, and you are truly convinced that it is the truth. No matter how big are the hindrance and how big the obstacle, once that faith has been established in our heart, and you are truly persuaded that it is the truth, then it is impossible you will not going to have it. Tama po ba? If we have faith like as small as mustard seed, don't doubt. It will come to pass. That's right. And all we have to do is to act on that faith. Amen. Because faith without work is dead. Ang sabi nung exhort nung kapatid natin, faith is our victory. Now we are looking in the unseen. Gaya ng armor of God. Hindi natin nakikita yung sabi ng propeta, it is love, joy, peace, long-suffering, meekness, gentleness. The fruit of the Spirit. We cannot see them, but we know we have it. At pag nasa atin ang armor ng Diyos, kahit na ang pinakamalupit na amo mo, hindi ka kayang galawin. At kahit na gaano kahirap mang pagsubok mo, hindi ka kaagad sumusuko. Dahil alam mo ang iyong pinanghahawakan. At kung alam mo ang iyong pinanghahawakan, lalo na nakalinya ito sa salita ng Diyos, hindi ka agad-agad makakabitaw sapagkat alam mong ito ang katotohanan. Now, let us see Noah.
sabi sa Hebrews 11:7, by faith, Noah, being warned of God of things not seen as yet, hindi pa nakikita, moved with fear, prepared an ark to the saving of his house, by the which he condemned the world, and became heir of righteousness, which is by faith. Now, tingnan po natin how persistent Noah pagpupumilit to build that ark, na every detail nung binigay na disenyo ng Diyos ay kailangan niyang gawin. At napakadaming hindrance ni Noah sa pagbibuild niya ng ark. Lalo na yung siya lang mag-isang kinausap ng Diyos, at nung ipinapangaral niya na na ilulubog ng Diyos ang buong mundo sa tubig, walang maniwala sa kanya. But he is be sure na Diyos ang nangusap sa kanya. At ang pinakamalaki pang hindrance niya ay yung proof na wala talagang ulan. But he's very sure na uulan, sapagkat he is sure na kinausap talaga siya ng Diyos. Now, how we are persistent, we are by doing God's will. How by faith, follow every detail of instruction to follow God's commandment. Paano tayo nagpupumilit na ang ating narinig ay totoo? Dahil ito'y nakalinya sa salita ng Diyos. Now, Moses. Titingnan natin si Moses. Nung bago siya gamitin ng Diyos sa ilang, how persistent he is na siya lang mag-isa na babalik muli sa Egypt upang palayain siya ng Diyos. Palayain ng bansang Israel sa kamay ng mga Ehipto. How persistent he is. Na kahit na buong bansa ng Egypt ang makalaban niya, ay he is be sure na gagamitin siya ng Diyos para palayain ng bansang Israel. Because nakita niya yung kapangyarihan ng Diyos doon sa stick. Na kaya niyang gawing ahas yung stick, yung rod. Yung kamay niya nung pinapasok dito sa bosom niya, nagkaroon ng ketong. Tapos pag binalik niya, nawawala. Now he is be sure na kung ang tao ay naaalipin sa ganung mga karamdaman, kaya din ng Diyos na pagalingin ang anumang karamdaman sa atin, mga kapatid. Now David, how perseverant David to kill Goliath. Na sabi sa banal na kasulatan, ang laki ni Goliath ay doble sa tao, na ang kanyang daliri ay 14 inch. Binuin mo 14 inch, kung ito yung 1 foot, magdadagdag ka lang ng 1 pulgada, yun ang 14 inch. So ganit, malaki talaga, na kaya kanyang hawakan at itapon. Pero how sure, kung titingnan natin, how sure David na matatalo niya si Goliath? Sabi pa nga niya kay Saul na kung hinayaan ng Diyos na may uwi ko yung tupa ng aking ama sa kanila, na pinagtatanggol niya sa mga leon at sa mga oso na kumukuha sa kanila, how much more yung mga tao? See? Sabi pa nga ni David, mga kapatid, isa yan si Goliath na makapapasama dun sa mga pinatay niyang leon at mga oso. Sabi pa ni David, mga kapatid, ikaw meron kang mga sandata. At ako, hindi kita papatayin sa pamamagitan ng tirador o ano, kundi pupuksain kita sa pamamagitan ng pangalan ng Panginoon. Praise God. The little fellow was perseverant because he know what was talking about. He know who was
had believed, and fully persuaded he was able to keep against that day. The reason he was so perseverant, he know if God under the care of a sheep, gaya na nabanggit ko kanina, had helped him deliver the sheep back to his father, how much more a man? Now let us see Paul, how he sure and perseverant. Sabi sa 1 Corinthians 9:25, ang bawat tao ay nakikipaglaban sa mga palaruan, ay mapagpigil sa lahat ng mga bagay. Tingnan nyo kung paano nagtsatsaga ang tao sa pagwawagi, pag sumasali siya sa mga palaruan. Ginagawa nga nila ito upang magsipagtamo ng isang putong na may pagkasira. See, yung palang may pagkasira, sure na sila at pinagtsatsagaan nila na makamtan yun. How much more yung inaasam natin na katawang hindi nasisira. You see? All we have to do, we have to be persistent, perseverant to do the will of God sa pamamagitan ng kanyang mga banal na salita. Pagsunod sa salita ng Diyos. Na kahit gaano kalaki ang obstacle na ang mga magulang mo, mga kaibigan mo ang nagiging hindrance, hindi ito hadlang. Sapagkat you know that this is the word of God, mga kapatid. At kahit na gaano kahirap tumayo dito sa inyo, sa harapan ninyo, but I know that God will help me. At patuloy, at doon ipinapakita lagi ng Diyos na doon lamang ako mananangan sa Kanya, Panginoon, sa Kanya. Mahirap naman mga kapatid kung gusto kang gamitin ng Diyos pero ayaw mo naman magpagamit. At sabi nga, mabuti ang asin. Pero kung ang asin nito ay mawalan ng lasa, aanhin mo pa ang asin. Sabi ng Panginoong Hesus. Kaya habang may kalakasan tayo, hindi nangangailangan ng Diyos ng denomination upang gawin at pangaral ang kanyang mga banal na salita. Ang mga school, hindi kailangan ng Diyos. Ang mga nag-aral sa Bible school, hindi kailangan ng Diyos. Ang kailangan ng Diyos ay ang isang tao na handang magpasakop at sumuko sa kanyang mga banal na salita. At yun ay ikaw, tayo na nandito sa mga oras na ito. Na masarap ang mamasyal sa souk, masarap ang matulog ngayong araw na ito. Subalit hindi na yun ang ating kagalakan. At wala na yun ang desire. At salamat sa Diyos at binigyan niya tayo ng deeply desire sa mga bagay na ito, na sa mga bagay na makalangit. At sabi nga dun sa nabasa ko, yung sa fellowship, at tayo narito, naniniwala ko na hindi lang tayo pumunta rito para makipag-fellowship, magkita-kita sa isa't isa, kundi patungo tayo dun sa deep relationship sa salita ng Diyos. Sabi ni Paul, ako nga'y tumatakbo sa ganitong paraan na hindi gaya ng nagsasapalaran. See? How sure Paul is, hindi siya nakikipagsapalaran. Sa ganito rin ako'y sumusuntok na hindi gaya ng sumusuntok sa hangin. So, meron siyang pinangahawakan na tiyak. Ngunit hinahampas ko ang aking katawan at aking sinusupil. Baka sakaling sa anumang paraan, makapangaral ako sa iba, ay ako rin ay itakwil. See how, kung paano naghirap si Apostol Pablo para maipangaral ang salita ng Diyos sa mga hentil. Sabi niya pa, kami nagiging hubad sa araw-araw at kami lagi nabibinid sa kamatayan. See how big that obstacle is na napakahirap.
pero he is sure na nangusap sa kanya ang Diyos na ipangaral ang salita ng Diyos para sa mga hentil. Yung mga saints sa mga church ages, kung paano nila dinanas yung hirap para makarating lang sa ang mensaheng ito sa atin. Sabi sa Hebrews 11:36 to 40, 11:36, at ang iba'y nagkaroon ng pagsubok sa pagkalibak at pagkahampas. Oo, bukod dito ay sa mga tanikala at bilangguan naman. Sila ay pinagbabato, pinaglalagari, pinagtutukso, ipinagpapatay sa tabak. Sila ay nagsilakad na paruot parito na may balat ng mga tupat, mga kambing, na mga salat, nangapipighati, tinatampalasanan. Mga dinanas nung mga saints nung unang panahon. Sa mga yon ay hindi na karapat-dapat ang sanlibutan na nangaliligaw sa mga ilang at sa mga kabundukan at sa mga yungib at sa mga lungga ng lupa. At lahat ng mga ito nang sila'y mapatotohanan na dahil sa kanilang pananampalataya ay hindi kinamtan ng pangako. Hindi pa nila kinakamtan ng pangako. Na ipinaghanda ng Diyos ng lalong mabuting bagay tungkol sa atin. The day without us, they will never perfected. Upang sila'y huwag maging sakdal ng bukod sa atin. See? Na hindi pa nila kinakamtan ng mga pangako dahil inilaan ng Diyos ang pangako ngayon sa pag-awagaw sa panahon natin ito. At ganoon na lang ang ating perseverant at persistent sa pagsunod sa salita ng Diyos nang may kapahayagan. Now let us see that Syrophoenician woman. Syrophoenician woman. Na nung tinatawag niya ang Panginoong Hesus, he is sure na mapapagaling ng Panginoong Hesus ang kanyang anak. Yun lang talaga ang tanging paraan na pinakita sa kanya ng Diyos at ang kanyang pananampalataya na pagagalingin siya ng Diyos. But nung ma-approach niya ang Panginoong Hesus, hindi nagsalita ang Panginoong Hesus. See what a big disappointment, how big that obstacle is. At sabi pa at itinataboy pa siya ng kanyang mga alagad. See, kung ako bilang tao na i-reject ng ganun, napakasakit talaga. Pero hindi naging hindrance ang ganung kalaking obstacle para huminto, para hindi magpumilit sa Panginoong Hesus na lumapit. Kasi alam ko sa aking sarili, alam ng babaeng ito na yun lang talaga ang tanging paraan. Napakasakit isipin na tayo pa itatalikod sa ganitong pananampalataya. At nagiging obstacle pa ang kuminsan walang pamasahe, nagiging dahilan, walang hindi makapunta dahil ganito, ang daming dahilan. Pero if we have persistent na magpumilit, na alam natin na tinutupad natin ang kalooban ng Diyos na pagpunta rito, na sabi ng Biblia, huwag nating kakalimutan ng mga ganitong pagtitipon. Kapag namamalas natin ang nalalapit ng araw. At salamat sa Diyos na binigyan niya tayo ng puso na tuparin ang kanyang kalooban. Kahit naggaano kahirap, alam natin na ito lang ang paraan
para makamtan natin yung inaasam natin na body change. At ito lamang po ang nais iwan ko sa araw na ito, mga kapatid. Don't put down the bar. Amen. At huwag natin isuko ang pinaghirapan ng mga banal noong unang panahon na kung iisipin nga nila, kung naalala pa nila yung pinanggalingan nila dahil sa hirap na dinadanas nila, malamang babalik sila eh. Pero dahil sa they are seeking a country that whose builder and maker is God, nakita nila ang mga bagay na ito at hindi nila sa anumang paraan, hindi na nila pwedeng balikan. Sabi ka sa mensahe, babalik pa ba tayo kay Herodes? Hindi na. At sabi nung minensahe sa atin nung nakaraan na kung dating baboy ka, ginawa kang tao ng Diyos, babalik ka pa ba doon sa pagiging baboy? Hindi na. Kung tao ka, tapos ginawa kang anak ng Diyos, syempre hindi mo na aasamin ang maging tao. Nagaya din naman ni Brother Branham nung dinala siya sa third heaven. Ayaw niya nang bumalik eh. Dahil alam niyang, dahil masarap na ang buhay doon. Pero merong itinakda ang Diyos na para sa atin na hindi nawawalan ng kaburuhan ang ating pagtitiis. Sabi nga, pagtitiis. At ito'y may gantimpala. At hindi ito nasisira. Nagaya ng ikinakamtan ng mga tao na kung ganun ang kanilang pagpupursigi para sa mga award na nasisira, how much more tayo na kinakamtan yung kalutasan ng pagkasira ng katawan na ito, na doon hindi na mamamatay, hindi na tayo magkakasakit, mga kapatid. At praise God, dito lang po tayo dinala ng Panginoon, mga kapatid. Be perseverant, not to do our own will, but to do the will of God, mga kapatid. Praise God. At kung meron man po akong nabanggit na hindi nakalulugod sa Panginoon, alam ko, naniniwala ko sa Panginoon na meron tayong Espiritu Santo, na He will lead you into all truth, na hindi pangahawakan yung aking mga sinabi na mali, but go back to the Word of God. Praise God. At tayo po'y manalangin. Praise God. Hallelujah, Lord God. Hallelujah. Salamat po, Panginoong Diyos, at patuloy ko pong pinagkakatiwala sa inyo ang mga kapatid kong ito, na anuman po ang aking nabanggit na hindi nakalulugod sa inyo. Salamat po, Panginoong Diyos, na kayo po ang may hawak ng lahat. At i-lead po ninyo sila sa katotohanan, Panginoong Diyos. At hindi ko po sila maililigtas, Panginoong Diyos. Kayo lamang po ang may kakayahan para magligtas sa amin, Panginoong Diyos. Kaya, O Ama, patuloy po namin pinagkakatiwala ang buong gawain ito. At kayo po ang siyang patuloy na manguna, Panginoong Diyos. Salamat po, at muli po namin binabalik sa inyo lahat ng papuri, pasasalamat sa matamis na pangalan ni Kristo Jesus. Amen.